Sa tuwing sumasapit ang tag-ulan, may isang uri ng katahimikan na bumabalot sa aming baryo. Hindi tahimik dahil walang ingay, kundi tahimik dahil tila may inaantay ang paligid. Ang mga puno, ang mga damo, pati ang hangin ay nagiging mapagmatyag. Sa ganitong mga araw, palaging sinasabi ng matatanda na mas aktibo ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga engkanto, elemento, diwata at iba pa. Sabi nila, ang mga nilalang na ito ay ang mga tagapagbantay ng kalikasan. Mga nilalang na may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa dumating ang gabing yun. Isang gabi ng ulan, ng katahimikan at ng kakaibang regalo mula sa isang engkantong ni minsan hindi ko pa nasilayan sa tanang buhay ko. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Merly. 22 taong gulang ako noong mangyari ang lahat ng to. Nang mga panahong iyon ay nakatira ako sa Baryo Maumbong, isang maliit na komunidad sa gilid ng kabundukan sa Southern Leyte. Lumaki ako sa piling ng lola ko, si Lola Feli, isang albularya na kilala sa baryo, hindi lang dahil sa mga lunas niya sa lagnat at pilay, kundi dahil na rin sa kakaibang koneksyon niya sa kalikasan. Sabi nila, may lahi raw kaming engkanto, pero gaya ng marami, inismeran ko lang yun noong bata pa ako. Tahimik ang buhay sa amin. Isang paliguan ng ilog sa umaga, pagsasaka sa araw, at kwentuhan sa tapat ng tindahan tuwing hapon. Ngunit sa likod ng kasimplihan ng aming baryo, may mga paniniwala kaming mahigpit na sinusunod. Huwag magsalita ng masama tungkol sa gubat, huwag magputol ng punong matanda na, at huwag basta-basta pumapasok sa kakahuyan kapag hating gabi. Miss Aya, ako ang tipo ng taong palaisip pero praktikal. Guro ako sa elementarya sa kabilang bayan at araw-araw naglalakad ako ng 30 minuto pababa ng bundok. Ang mga paniniwala tungkol sa engkanto para sa akin noon bahagi lang ng kultura. Wala akong nakikitang dahilan para seryosohin ito. Hanggang sa isang gabi, kasagsagan ng ulan, malamig at madilim ang paligid. Kakauwi ko lang mula sa bayan. Basang-basa ang laylayan ng palda ko sa putik. Walang kuryente, gaya ng madalas kapag tag-ulan. Pagkatapos kong maghapunan, tumuloy na ako sa silid ko para magpahinga. Doon nagsimula ang lahat. May amoy na hindi ko maipaliwanag ang lumaganap sa silid ko. Hindi mabaho, hindi rin mabango, pero may halong kamangyan at basang lupa. Napansin kong bukas ang maliit na bintana sa ulunan ng kama. Akala ko'y hangin lang ang pumasok, pero nang isara ko yun, may bagay akong nakita sa paanan ng kama. Isang kahoy na kahon, kasing laki ng pandesal. Wala akong ideya kung saan galing. Hindi ko rin naman naisip na magnanakaw ang pumasok. Sino ba naman kasi ang magnanakaw na mag-iiwan ng regalo? Pinulot ko yun at dahan-dahan ko itong binuksan. Laman nito ay isang piraso ng puting bato. Makinis, malamig, at tila may sariling liwanag sa dilim. Nang hawakan ko ito, may tila dumaloy na kuryente sa kamay ko. Hindi masakit, bagkus ay masarap sa balat. Parang inabot ako ng katahimikan mula sa loob palabas. Kinabukasan, doon ko unang napansin ang kakaibang bagay. Nang humawak ako sa isang paso ng halaman sa likod ng bahay, bigla itong namulaklak. 3 araw nang walang dilig ang paso na yun at hindi ito inabot ng tubig ulan dahil nasa may pinakasulok siya. At hindi lang yun. Sunod-sunod ang mga pangyayari.
Mga alagang hayop na nagkakasakit, gumagaling kapag hinahawakan ko. Mga punong matagal nang hindi namumunga, biglang nagbunga sa ikalawang linggo matapos madampian ng kamay ko. At ang pinakakaiba sa lahat, ang panaginip ko. Gabi-gabi, palaging nasa loob ng isang kagubatan na hindi ko alam kung totoo o gawa lamang ng imahinasyon ko. Isang lalaki ang palaging naroon. Hindi ko nakikita ang mukha niya, pero alam kong siya ang may dala ng kahon. Hindi siya nagsasalita, pero sa panaginip, alam kong binabantayan niya ako. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Pero sa puso ko, may kabig na parang matagal ko na siyang alam. Doon na nagsimula ang mga tanong sa isip ko. Sino siya? At ano ba talaga ang regalong to? Makalipas ang halos 2 linggo mula noong matanggap ko ang kahon, unti-unting lumalaki ang agam-agam sa dibdib ko. Hindi ko rin magawang masabi kay Lola Feli ang tungkol sa kakaibang kapangyarihang tila unti-unting humuhubog sa katawan ko. Hindi dahil wala akong tiwala sa kanya, kundi dahil alam kong kapag sinabi ko, baka lalo akong matakot sa kung ano man ang meron ako ngayon. Pero isang hapon, habang naglalampaso ako sa May Teresa, napansin kong tahimik akong pinagmamasdan ni Lola mula sa loob ng bahay. Merle, halika nga rito, iha. Tawag niya. Iniwan ko saglit ang basang-basahan sa sahig at lumapit sa kanya. Nakaupo siya sa silyang kawayan, hawak ang tasa ng salabat. Tinitigan niya ako saglit, parang may gustong basahin sa mukha ko. Ay, may hindi ka sinasabi sa akin, ano? Aniya, diretsong tanong. Napakagat ako sa labi. Ha? Anong ibig mong sabihin, La? Ay, hindi mo na ako kailangang lokohin. Nararamdaman ko. May hawak kang bagay na hindi galing sa mundong to. Nanlaki bahagya ang mata ko. Paano niyo po nalaman? Ngumiti lang siya. Hindi na nanakot ang ngiti niya. Pero may lalim, may bigat. Hay, bata ka. Ang lahing ito, Merly, may ugat sa kabundukan. Dugo nating dalawa. Hindi puro tao. Kaya sa unang pagkakataon mong nahawakan ng isang bagay na may bisa, natural lang na magising ang diwa mo. Nagsimula ka na bang managinip? Marahan akong tumango. Panaginip? Oo po. Isang lalaki. Pero hindi ko siya nakikita ng buo. Wala siyang mukala. Pero alam kong siyang nagbigay ng kahon. Malakas ang kutob ko. Hindi mo pa ba siya naririnig? Sa panaginip? Hindi pa po eh. Parang nararamdaman ko lang siya. Hindi siya nagsasalita eh. Pero alam ko kung kailan siya malapit. Umiiling na tugon ko. Nakita kong pumikit si Lola. Saka mahina ang boses na bumigkas. Ganun ba? Bantay. Bantay po? May mga engkanto, Merly, na nakatalaga sa mga lahi. Hindi sila lumilitaw sa kahit kanino. Pinipili nila ang panahon at ang tao na pagbibigyan nila ng regalong hindi kayang tumbasan ng ginto o salapi. Pero hindi basta-basta yan. Sa bawat handog nila, may hinihinging kapalit. Anong kapalit, Lola? Ay, depende. Minsan, panahon. Minsan naman, ala-ala. Pero madalas, puso ang hinihingi nilang kapalit. Nang gabing yun, hindi ako mapakali. Binuksan ko muli ang kahon. Kumikinang pa rin ang puting bato. Tila humihinga sa dilim. Humiga ako at hinawakan ko ito.
iniipit sa gitna ng dalawang palad. Hanggang sa tuluyan akong makatulog, muling bumalik ang panaginip. Nasa gitna ako ng gubat na luntian at madilim. Basa ang mga dahon sa paligid, may mga alitaptap sa ere. At ang lupa sa ilalim ko, malambot, parang bagong diligan. At naroon siya, ang lalaking hindi ko makita ang itsura. Nakasuot siya ng damit na parang hinabi sa puno. May sinulid na berde, matangkad siya, at tahimik lang. Hindi ko pa man lubos makita ang itsura niya. Alam kong napakagwapo niya. Tindig pa lang, napakakisig na. Ilang sandali lang, nilapitan niya ako. Pakiramdam ko ay parang kinikiliti ang balat ko kahit hindi siya lumalapit ng husto. Bakit mo ko binigyan ng regalo? Tanong ko sa kanya, sa panaginip. Sumagot siya, ngunit hindi gamit ang bibig. Sa isip ko dumaloy ang boses niya. Malalim, mahina, parang bulong ng hangin. Dahil ikaw ang huling binhi. Anong binhi? Ikaw ang huling tagapagmana. Sa iyong palad, maaaring mabuhay muli ang lupa ng aming mundo. Mundo? Anong sinasabi mo? Anong mundo? Teka, sandali ah. Hindi ko nga kayo kilala eh. Hindi ko kayo nakikita. Kaya, bakit ako? Naguguluhan kong tanong. Bigla siyang lumapit. Mas malapit pa. Pakiramdam ko'y nilusaw ang hangin sa pagitan namin. Dahil kahit hindi mo kami makita, minahal mo ang lupa, ang halaman, ang ilog, at ang tahimik na mundo. Hindi na ako nakasagot. Sa panaginip, naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Ngunit sa pagising ko, totoo ang init sa palad ko. Kinabukasan, may bago na namang milagro. Ang matandang balete sa gilid ng ilog na sinasabing bawal lapitan at itinuturing na tahanan ng engkanto biglang namulaklak sa unang pagkakataon. Mula pa pagkabata ko, wala nang dahon yun, kundi puro ugat na lang at tuyong sanga. Ngunit nang umaga ng araw na yun, namukadkad dito ng mga bulaklak na kulay pilak. Ang mga tao sa baryo ay nagulat. Lahat ay nagtungo roon. Nag-iyakan ang matatanda. Aray, Diyos ko! Hudyat ito ng pagbabalik ng biyaya sa lugar natin. Magpasalamat tayo. Sabi ni Aling Sedes. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang dahilan. At hindi ko rin kayang umamin. Maging ako man, duda pa rin ako sa sarili ko kung ako ba talaga ang sanhi ng pamumulaklak ng punong yun. Pagdating ng hapon, habang naglalakad ako pa uwi, may narinig akong bulong mula sa gilid ng gubat. Walang ibang tao. Tumigil ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Merly. Boses ng lalaki. Pamilyar. Hindi malakas, pero malinaw. Merly. Lumapit ako sa gilid ng kakahuyan. Sino yan? Kinakabahang tanong ko. Isang paghinga lang ang sagot niya. Malapit mo na akong makita. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko yun at dali-dali na akong naglakad pauwi. Hindi ako nakatulog ng maayos kinagabihan. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Hindi na sa panaginip, kundi sa pagitan ng katahimikan at ng pag-ikot ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakaba. Ang matagal ko nang nararamdamang koneksyon sa isang nilalang na hindi ko nakikita o ang unti-unting paglabas niya sa mundo ko. Sa mundo ng mga tao. Kinabukasan, maaga akong lumabas. Gusto kong mapag-isa. Naglakad ako patungo sa ilog.
sa gilid ng balete na ngayon ay may pilak na mga bulaklak na patuloy na pumipintig sa sikat ng araw. Para bang may sariling buhay ang mga to. Umupo ako sa batong luma na palaging basa sa ambon ng paligid. Sa ilalim ng punong yun, tahimik na dumadaloy ang tubig at may bahagyang hamog sa paligid. Habang nagmumuni-muni ako, narinig ko na naman ang boses niya. Merly, hindi ako nagulat. Sa halip, parang matagal ko na siyang hinihintay. Tumingin ako sa paligid, pero ni anino, wala akong nakita. Tawag ka ng tawag dyan. Ano bang kailangan mo? Bakit ba hindi ka pa rin nagpapakita? Medyo naiinis ko ng tanong. Walang sagot agad. Ilang saglit pa, may gumalaw sa hangin. Parang alon na walang tubig. Parang pag-ikot ng ulap na hindi umaangat. Tumindig ang balahibo ko. Hindi pa ngayon. Ngunit unti-unti na akong nakakalapit. Bulong ng boses niya, mas malinaw na. Napatingin na lamang ako sa puno ng balete. Bakit ba ako? Ano ba talaga ako para sa inyo? Isa kang tagapagmana. Sa dugo mo. May halong diwa naming matagal nang nakatali sa mundong to. Nang buksan mo ang kahon, nabasag ang harang. Muli akong makakapasok sa mundo mo. Pero, anong gusto mo sa akin? Hindi ako engkanto. Tao ako. Takot ako sa mga hindi ko naiintindihan. At ngayon, hindi ko alam kung ang mga milagro bang ginagawa ko ay regalo o sumpa. Naguguluhan na ako. Inis na litanya ko. Tumahimik ang paligid. Hangin lang. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Ang kapangyarihang ibinigay ko sa'yo, hindi kapalit ng utang. Yun ay pagpapaalala. Matagal nang naghihintay ang kalikasan na may makikinig. At ikaw ang tanging tinig sa lahi mo na hindi tumalikod. Naikuyom ko ang isang palad ko habang ang isa, mahigpit na hinahawakan ng bato na palagi kong dinadala sa bulsa. Mainit ito at para bang tumitibok. Buhay. Anong gusto mong gawin ko? Pakinggan mo ko. Sa tuwing tatawagin kita, sa panaginip man o sa gising, dadalhin kita sa lugar kung saan tayo nagsimula. Kung saan matatapos ang pagkakahiwalay ng mga daigdig. Kinagabihan ng araw na yon, hindi na naman ako nakatulog. Nanatili akong gising. Nakatingin sa kisame, hawak-hawak ang bato. Maya-maya, nagbago ang paligid. Hindi ako nakatulog, pero hindi rin ako gising. Isang uri ng pagkatangay, parang hinipan ako ng hangin, palabas sa sarili kong katawan. Nagmulat ako ng mata, nasa loob na ako ng gubat na madalas sa panaginip. Ngunit ngayon, hindi ito tila panaginip lang. Naaamoy ko ang damo, naririnig ko ang mga kuliglig. Malamig ang lupa sa paanan ko at naroon siya. Ngayon, malinaw. Nakikita ko na siya. Matangkad, napakaputi ng balat at animoy porselana sa kinis. Ang buhok niya ay mahaba at lagpas sa balikat. May bahid ng berde at itim. Ang mga mata niya ay kulay lupa, malalim, malungkot, pero kumikislap. Hindi ako makagalaw. Parang napako ako sa lupa, nakatitig lang sa kanya. Ikaw, bulong ko, ngumiti siya. Sa wakas, nakita mo na rin ako. Lumapit siya. Hindi siya parang tao, pero hindi rin siya hayop. May kung anong marilag sa galaw niya. Isang katahimikan na may bigat. At nang unang tumapat siya sa akin, saka ko napansin ang liwanag sa dibdib niya. Parehong kulay ng bato na nasa kamay ko. Ako si Elian, alagad ng luntiang puso, tagapagbantay ng sangang tuyo ng tubong tuwid.
at ng pusong marunong umibig kahit walang muka. Pakilala niya sa akin at inabot ang palad niya. Marahan ko naman itong tinanggap. Ako si Merly. Alam mo naman ang pangalan ko. Nahihiyang tugon ko. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng takot. Mula nang magkaharap kami ni Elian, tila nagbago ang takbo ng oras sa mundo ko. Tuwing gabi, hinihigop ako ng kanyang mundo sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Pero sa bawat pagbalik ko, may naiiwang bakas. Mas lumalalim ang pagkaunawa ko sa mga halaman, sa tubig, sa paggalaw ng mga ulap. Nakikita ko ang galit sa mga bitak ng lupa. Naririnig ko ang iyak ng mga punong pinuputol. Hindi ako natatakot. Sa bawat gabi na kasama ko si Elian, dahan-dahan ko ring natutuklasan ang kasaysayan ng kanilang mundo. Isang kahariang nakatago sa hangganan ng ating realidad. Nananahimik at naghihintay, ngunit unti-unti nang nawawala. Kailangan ka na nila, Merly. Bulong ni Elian, isang gabi habang kami ay magkasama na nakaupo sa tabi ng isang ilog. Hindi na kayang mabuhay ng lugar naming to kung walang magsisilbing tulay sa inyong mundo. Tumingin ako sa kanya. Bakit hindi kayo lumantad sa iba? Hindi lahat ng tao ay handang makinig. Hindi lahat ay piniling magbukas ng kahon. Tahimik kaming magkasabay sa buntong hininga. Bakit ako? Bakit parang ako lang ang makakagawa nito? Hindi ikaw lang, pero ikaw ang pumili. Matapos ang usapan naming iyon ni Elian, isang gabi, kinausap ko si Lola Feli. Magkasama kami sa balkonahe ng bahay. Naramdaman ko na malapit na ang pag-ikot ng hangin, ang mga alitap-tap sa paligid, at ang pintig ng bato sa dibdib ko. Lahat ay nagpapatunay. Lola, darating ang araw. Baka hindi na ako magising sa kama ko. Mahinahon kong simula. Hindi siya nagsalita agad. Bagkos ay ngumiti siya nang may lungkot at pagmamalaki. Alam ko at handa ako, Apo. Lumapit ako sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Sa kabila ng lahat ng takot, alam kong ito ang tamang panahon. Nang sumunod na gabi, muling dumating si Elian. Hindi na sa panaginip, kundi sa loob mismo ng silid ko. Habang ang buong paligid ay nabalot ng hamog at katahimikan, nakatayo siya sa paanan ng higaan ko. Iniaabot ang kamay niya at hinihintay na humawak ako. Pahawak ka ba? Tanong niya. Marahan akong tumango at tinanggap ang kamay niya. Hahawak na. Sa isang kisap mata, naroon na kami. Hindi na ito panaginip. Ang lupa ay mas matatag. Ang hangin, mas mabigat. Ang mga punong dati tuyo, nagsimulang magkabuhay. Lumulutang kami sa pagitan ng hangganan. Ako, isang tao. Siya, isang nilalang ng ibang mundo. Sa harap namin ay ang puso ng kagubatan. Isang dambuhalang punong puti, halos abot langit, na dating walang dahon. Ngayon, unti-unti itong namumulaklak ng parehong pilak na bulaklak na nakita sa balete. Lumapit kami. Inilagay ni Elian ang kamay ko sa katawan ng puno. Ang huling regalo. Kapag tinanggap mo to, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Magiging isa kayo ng puno at hindi ka na makakabalik sa inyo. O makakagawa ka ng bago at maaari kang makauwi sa inyo. Nanginig ang palad ko. Tumingin ako sa kanya ng puno ng tapang at pag-asang makakagawa ako ng panibagong puno na magiging pundasyon ng mundo nila. Gagawin ko ang lahat
Maisaayos ko lang ang balanse ng dalawang mundo. Huminga ako ng malalim at sa huling pagkakataon, pinikit ko ang mata ko. Iniukit sa isipan ko ang napakagandang kulay puting puno na nasa harapan ko. Buo na ang loob ko. Kung ano man ang kalalabasan ng naging desisyon ko, tatanggapin ko. Maya-maya pa, naramdaman kong nanginig ang buong paligid. Nang idilat ko ang mga mata ko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko inakalang ganun pala yun matatapos. Ang tahimik na paligid, biglang nagkaroon ng kakaibang musika. Napakasarap nun sa tenga. Luminis ang hangin. Nagtutubuan na ang mga halamang dating natutuyot. May mga hayop na rin na muling naglalakad sa paligid. Ilang baboy ramo, ilang usa, mga nagagandahang ibon sa impapawid. Parang muling huminga ang kagubatan. At ang malaking kulay puting puno na hawak ko, na dati ay tuyot na tuyot, ngayon ay biglang namulaklak. Nabuhay ito bigla at nagkaroon ng maraming kulay. Napatingin ako kay Ilian na hindi pa rin umaalis sa tabi ko. Nang dahan-dahan kong tanggalin ang kamay ko sa puno, patuloy pa rin ang pagsibol ng mga nagagandahang bulaklak sa buong paligid. Ang dating natutuyong ilog, gayon ay napakaganda ng tubig, napakalinaw at kumikinang. Nagawa mo, Merly. Ibinukas mo ang sarili mo. At ngayon, muling nagising ang mundo namin. Hindi ka man nakagawa ng panibagong puno na ibalik mo ang buhay sa mundo namin nang hindi ka nagiging kaisa nito. Puno ng galak ang boses niya. Ilang sandali pa, nakita kong naglabasan na ang iba pang mga nilalang na nakatira sa lugar na yon. Hindi ko pa rin sigurado kung ano talaga ang ginawa ko. Ngunit naaalala ko lahat. Ang pakikinig, ang pagtanggap, ang pagyakap sa mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At marahil, sapat na yun para muling maibalik ang balanse. Lumapit si Ilian at marahang kinuha ang kamay ko. Pwede ka nang bumalik kung gugustuhin mo. Hindi ka namin pipigilan. Sabi niya, sa mundo ng mga tao? At kung hindi, mananatili ka rito. Kasama ko sa piling ng mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag ng araw. Pero laging narito. Napatingin ako sa paligid. Sa mga punong muling nabubuhay. Sa tubig na muling dumadaloy. Ngunit alam kong may dapat akong balikan. Hindi dahil ayokong manatili, kundi dahil doon ko magagamit ang lahat ng natutunan ko at ang kakayahan ko. Babalik ako, hindi para kalimutan to, kundi para alagaan ang mundo namin, ang mundo nyo at ang mundo nating dalawa. Sabi ko, nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung muli ko pa siyang makikita. Pero sapat na ang pagkakaalam na ang lahat ng ito ay totoo. Matapos kong masaksihan ang pagbabalik sigla ng mundo nila Ilian, nagpaalam na akong babalik sa mundo ng mga tao. Wala naman silang pagtutol sa naging desisyon ko. Gayong tapos na ang misyon ko sa mundo nila at maaari na silang manirahan ng maayos muli. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis, naramdaman ko ang mahigpit na pagyakap ni Ilian at ang taus-pusong pasasalamat. Maya-maya pa, nagising ako sa sariling kama, sa loob ng kwarto ko, sa baryong hindi naman nagbago, pero alam kong ako ang nagbago. Ilang araw akong hindi nagsalita tungkol dito, pero nang makita ko ang mga putol na puno sa gilid ng ilog, nagsimula na akong magsalita. Sa barangay, sa paaralan, sa mga batang natatakot sa kwento ng engkanto. Tinuruan ko silang makinig, mga laga, at lalong-lalo ang umunawa. Si Lola Feli, binigyan ko ng isang halamang hindi pa niya nakikita. Itinanim niya ito sa likod ng bahay.
Iyon ang halamang handog sa akin ni Ilian bilang pasasalamat sa muling pagbuhay ko sa mundo nila. Magmula ng pangyayaring yon, nakahiligan ko na ang magtanim ng mga halaman, mag-alaga ng kung ano-anong uri ng mga bulaklak at punuin ng gulay ang likod ng bahay. Ngayong kasalukuyan nga, Miss Aya, kami ang may pinakamalaking lupa na puno ng mga iba't ibang halaman at puno. Kung may isang bagay akong natutunan mula sa lahat ng nangyari, mula sa misteryosong regalo, sa mundo ng engkanto, hanggang sa pagbalik ko, ito iyon. Ang mga puno at halaman ay hindi lang basta bahagi ng kalikasan. May sarili silang buhay, ala-ala at diwa. Ang mga puno ay hindi lang tanawin. Isa silang buhay, isa silang tagapangalaga, at isang tulay. Sa mundo ng mga engkanto, isang punong sugatan ang naging dahilan ng pagguho ng katahimikan. Sa mundo naman ng mga tao, isang punong binabaliwala ang naging simula ng unti-unting pagkasira ng ating tahanan. At sa gitna ng dalawang mundong yon, naroon ako. Ang tunay na regalo ng engkanto ay hindi ang kahon, hindi ang pilak na bulaklak, kundi ang paningin, ang kakayahang makita ang kahalagahan ng mga bagay na matagal nang narito pero hindi pinapansin. At ang mga bagay na to ay napakahalaga sa mundo. Kaya naway lahat tayo matutong pahalagahan at alagaan ang kalikasan. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.